tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, humarap at naghain na ng plea sa Sandigan Bayan ang 8 akusado kaugnay sa 289 million peso road dike project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Para yan sa kaso nilang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Bago mag-alas 8 ng umaga, sabay-sabay na dumating ang mga lalaking akusado sakay ng bus ng Bureau of Jail Management and Penology galing sa Quezon City Jail Male Dormitory. Hiwalay na dumating si Bidding and Awards Committee Accountant for Lerma Caico. Not guilty sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang plea ng mga akusado na sina Caico, DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director Ruben De Los Santos Jr., Construction Division Chief Dominic Serrano, Project Engineer 3 Felizardo Casuno, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division Dennis Abagon, at DPWH Mimaropa Planning and Design Division OIC Chief Montrexis Tamayo. Hindi naman nakarating si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Calvo dahil wala raw produce order mula sa korte ayon sa Defense Counsel. Sa arraignment ngayong araw, hiniling ng Defense Counsel na iwasan ng depensa at ng prosecution pati na ng ombudsman ang mga interview sa media patungkol sa merits ng kaso. Pre-judge na raw kasi ang mga akusado sa Court of Public Opinion tulad na lang halimbawa sa mga nagsasabing substandard ang proyekto. Ayon naman kay Associate Justice Henergito ng Sandigan Bayan 5th Division, alam naman daw ng mga abogado ang kanilang responsibilidad. Sakaling hindi raw tumupad, aaksyonan ito ng korte. Nakatakda ang preliminary conference sa Enero at sa Pebrero. Samantala, Rafi Connie, bukod dito sa naging arraignment nga sa graft charges, ay magkakaroon din ng arraignment naman para sa kasong malversation sa darating naman na December 2. Connie, Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sa bagong video na inilabas ni dating Congressman Zaldico, inakusahan niya si First Lady Liza Araneta Marcos na sangkot umano sa maanumalyang importasyon ng bigas at sibuyas. Samantala, si Pangulong Bongbong Marcos bumuelta kay Ko. Tinangka raw siyang i-blackmail ng kanyang kampo bago pa man lumabas ang susunod na video. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa gitna ng mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos, may ibinunyag ang Pangulo. Hinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Nauna lang sinabi ng ombudsman na hihilingin nila ang pagkakansela ng passport ko. Kasama siya sa mga sinampahan ng kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay na umano'y substandard na flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro na itinawya ng kumpanyang SunWest na pag-aari ng pamilya ni Ko. Pagdidiin ng Pangulo, I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ang akusasyon maring pinabulaanan ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain. Wala raw siyang nakausap na kahit sino man sa gobyerno para itigil ang mga video kapalit ng hindi pagkansela ng passport ni Ko. Iginiit din ni Rondain na wala siyang kontrol sa paglalabas sa mga video. Sa panibagong video ni Kong, idinawit naman niya sa umano'y maanumalyang importasyon ng mga produktong agrikultural si First Lady Liza Araneta Marcos at kapatid nito. Ipinahinto raw ng First Lady ang investigasyon ng Kamara sa pagmahal ng sibuyas noong 2022. Iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas.
Ganito rin anya ang nangyari na imbestigahan din ng Kamara, ang pagmahal ng bigas. Habang iniimbestigan ito, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon. Kwento ni Ko, namagitan pa si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos at sinuoy House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon. Napagalitan pa raw ng dating Speaker, Agriculture Secretary dahil nabiso umano mga SOP sa mga importasyon. Dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, pasensya na, masyado akong naive. Nagreklamo pa si Ko tungkol sa importasyon ng isda dahil ilang kumpanya lang umano ang pinapayagang mag-angkat. Ang makaunting kumpanya na ito lang ang nabibigyang permit to import. Dahil dito kontrolado din ang presyo ng isda. At ito din ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng galunggong. Hinihinga pa namin ng tugon na mag-inang Liza at Sandro Marcos. Gayon din si Martin Araneta at si Romualdez. Si Chu Laurel, tinawag na masamang tao si Ko. Gawa-gawang paratang daw ito. Sa pagdinig ng Kamara nitong September 2025, sinabi ng kalihim na si Ko ang namimilit sa kanilang bigyan siya ng import permit. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. We were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Kasunod ng mga serye ng video ni Ko, tanong ng palasyo, bakit daw inuutay-utay ni Ko ang kanyang mga video? Bakit din daw may nag-iiba sa bawat bagsak ng aligasyon? Mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. Kabilang si Ko sa 8 binansagang kontraktor ng ICI at pinasasampahan ng patong-patong na kaso ng plunder, graft at direct bribery. Hamon pa ng ICI at DPWH kay Ko. I think we should come here to the Philippines. Lahat tayo pwede mag-Facebook Live. Diba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook Live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayong magharap-harap. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpatupad ng forced evacuation ng mga otoridad sa Tugigaraw, Cagayan dahil sa pagbahang dulot ng masamang panahon. Bit-bit ang kanilang mga kagamitan, lumikas ang 31 pamilya ng Barangay Anafunan East sa tulong ng mga tauhan ng Coast Guard District Northeastern Luzon. Dinala sila sa Anafunan Integrated School. Nakaantabay na ang mga otoridad sa mga binahang lugar doon. Namamahagi na rin sila ng relief goods sa mga apektadong pamilya. Sa Ilagan, Isabela, isang buntis na manganganak na ang isinugod sa ospital sa gitna ng rumaragasang baha sa Barangay Cabecera 10. Tinulungan siya ng mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 2 at ligtas na naihatid sa Ilagan Medical Center. Ayon sa Pag-asa, shear line at hanging amihan ang nagpaulan sa Tugigaraw City at sa Ilagan, Isabela. Lumakas bilang typhoon ang bagyong Verbena o may international name na Koto na ngayon nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ang bagyo 240 kilometers hilaga ng Pag-asa Island sa Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 140 kilometers per hour. Kanina pong madaling araw, nasa wind signal number 1 ang Kalayaan Islands. Tumutok po sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin kaugnay ng bagyo. Nagpapaulan pa rin po ang bagyong Koto o Verbena sa Palawan. Hanging amihan naman ang umiiral sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley. Shear line ang magpapaulan sa Apayao, Kalinga,
Mountain Province, Ifugao, Mainland Cagayan at Isabela. Easterly sa Aurora at Quezon Province. Dito po naman sa Metro Manila, mas maayos ang inaasahang panahon ngayong Huwebes. Gayon din sa iba pang bahagi ng bansa. Gayunpaman, dapat pa rin po maging alerto sa posibleng local thunderstorms. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Bulacan, Nueva Ecija at Quezon Province. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha at landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang pasado alas 12 ngayong tanghali. Inaalam ng Department of Foreign Affairs kung may mga natrap na Pilipino sa nasusunog ng mga residential building sa Hong Kong. Ayon sa DFA, nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad doon para makumpirma kung totoong may Pinoy worker sa loob ng mga gusali. Base sa ulat ng pulisya, umakyat na sa 44 ang nasawi sa sunog, habang nasa 300 naman ang pinaghahanap pa. 45 naman ang kritikal sa ospital. Ayon sa mga otoridad, under control na ang sunog sa ilang palapag ng mga gusali. Patuloy naman ang pag-upula sa ilan pang bahagi. Sa kasagsagan ng sunog, 3 lalaki ang inaresto ng mga otoridad. Balik po tayo sa bansa. At ito po ang mga balita, hindi raw dadalo ngayong araw sa plenary deliberations ng Senado para sa budget ng Department of National Defense ang budget sponsor nitong si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Senador Win Gatchalian, na chairman ng Senate Finance Committee, staff ni de la Rosa ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Hindi raw nagbigay ng rason kung bakit wala ang senador. Halos 1 buwan nang hindi nagpapakita sa Senado si de la Rosa. Mula nang sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may warrant of arrest na ang International Criminal Court para sa senador. Hindi naman ito kinumpirma ng ICC. Nakunan ang pananalasa ng isang buhawi sa Labangan, Zamboanga del Sur. Kita ang pagtangay nito sa bubong ng isa sa mga bahay. Ayon sa mga residente, 2 bahay ang nasira. Nakitang tumawid pa ang buhawi sa kabilang kalsada bago ito tuluyang nawala. Ayon sa uploader, nangyari ang buhawi sa gitna ng makulimlim na panahon na tila may paparating na malakas na ulan. Patay ang isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite matapos barilin ng isang motorcycle rider. Riding in tandem naman ang sangkot sa pamamaril sa isang gasoline boy sa Masbate. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Dumating sa isang gasolinahan sa Masbate City ang motorsiklong yan gabi nitong Martes. Bumaba ang 2 sakay at nang makargahan na ng gasolina ang motor, bumunot ng barilang angkas at pinagbabaril ang isa sa mga gasoline boy. Napatakbo ang ibang tauhan ng gasolinahan. Muling nagpaputok ng baril ang gunman. Agad tumakas ang riding in tandem. Base sa inisyal na investigasyon, isa itong crime of passion. Ayon sa ama ng 23 anyos na biktima, nagkaroon ng pagtatalo ang kanyang anak at ang kinakasama nito kamakailan. Nakita raw kasi ng biktima sa cellphone ng kanyang live-in partner na nakikipagkita umano siya sa ibang lalaki kapag nasa trabaho siya. Sa investigasyon ng pulisya, pagmamayari ng live-in partner ng biktima ang motorsiklong ginamit ng gunman. Paliwanag naman ng live-in partner ng biktima sa mga pulis, hiniram ng kanyang 2 kaibigan ang kanyang motor. Hawak na ng pulisya ang motor habang hinahanap ang 2 sakay nito. Tumanggi munang humarap sa media ang kinakasama ng biktima. Dumating sa isang tindahan sa Dasmariñas, Cavite ang lalaking nakaputi sakay ng motorsiklo. Maya-maya ay makikita ang isa pang motor na may sakay na kulay itim ang suot. Nang dumaan siya sa tindahan, bumagal ang kanyang takbo at lumingon. Kalaunay bumalik siya sa tindahan. Tumigil at ilang beses binaril ang nakaputing lalaki. Tinamaan din ang isa pang bumibili roon. Binawian na buhay sa ospital ang nakaputing lalaki habang ginagamot pa ang nadamay na mamimili. Nagsasagawa pa ng backtracking ang mga pulis sa mga CCTV sa lugar para matukoy ang gunman. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Disgrasya sa Kamalig, Albay. 11 po ang patay sa banggaan ng 10-wheeler at isang UV Express. Chris, ano ang dahilan na sinasabi tungkol dito sa aksidente? Connie, ayon sa investigasyon, nawala ng preno ang 10-wheeler.
Sa CCTV na kuha sa Barangay Libod, mabilis ang takbo ng 10-wheeler nang biglang tumama sa van. Sa lakas ng impact, bumulusok malapit sa ilog ang dalawang sasakyan. Nagsagawa naman ng rescue operations para sa sakay nito. Ayon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, patay ang 11 sakay ng van, kabilang na ang driver. Isa ang nakaligtas. Ligtas din ang driver at pahinante ng 10-wheeler na agad dinala sa ospital. Wala pang pahayag ang truck driver. Dito naman sa Pangasinan, kinuyog ng mga residente ang isang lalaking nanloob sa isang bahay at nagtangka umanong mangmolestya sa isang babae sa bayan ng Mangaldan. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagpasok ng lalaki sa bahay sa Barangay Gilig. Dumaan siya sa likurang gate at pumasok sa bintana. Tinangay niya ang isang laptop, cellphone at pera. Matapos ang pagnanakaw, pumasok ang sospek sa isang kwarto at tinangka umanong molestyahin ang isang babae. Buti na lang at nakahingi ng tulong ang biktima. Dumating ang mga kapitbahay at kinuyog ang sospek. Nabawi rin ang mga ninakaw na gamit. Maharap sa reklamong robbery at attempted rape ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Patong-patong na kaso ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure laban sa 8 kongresista na konektado umano sa mga kontratista ng gobyerno mula 2016 hanggang 2024. Tinawag silang mga contractor ng ICI. Balitang hatid ni Joseph Moro. 21 kahon na naglalaman ng mga kontrata ang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at DPWH sa Ombudsman. Sa joint referral ng ICI at DPWH, hinihinging sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 8 kongresista. Sina dating ako Bicol Party List Representative Saldico, Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. This congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duties. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso. Plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act ang inirekomendang isampa laban sa 8. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Abot sa lampas 90 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa 8 kongresista. We look at the records, we look at the contracts. Be assured we are fair and we will never manufacture any evidence or have come to a wrong conclusion. Ang kampo ni Congressman Lara, binigyan diin ang inendorso ng ICI hindi patungkol sa anomalya sa flood control projects, kundi kaugnay sa dati-aniyang kaugnayan ni Lara sa JLL Pulsar Construction. Magsisilbi raw itong pagkakataon para patunayan sa tamang forum na wala siyang nilabag na batas. Dagdag ni Lara, bago siya sumabak sa serbisyo publiko ay wala na siyang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin kailanman sumali ang kumpanya sa mga kontrata ng mga proyekto sa kanilang distrito mula nang maluklok siya sa pwesto. Ayon naman kay Congressman Ang, malinis ang konsensya niya at kumpiyansang malilinis ang kanyang pangalan. Anya, ni minsan ay di niya ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Handa raw siyang harapin ng kaso. Tumanggi naman magkomento ang staff ni Congressman Rivera. Sinisikap naming makuha ang panig ng iba pang inirekomendang kasuhan.
8 incumbent at 2 dating kongresista na ang nire-recommend ng kasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan. Humiling ang Ombudsman sa Bureau of Immigration ng Foreign Travel Restriction Order laban sa 77 individual na iniimbestigahan kaugnay sa budget insertions at kickback mula sa ilang flood control project. It's really just for the immigration to hold. Means that it is within the power of the Ombudsman to actually tell them, wag muna kayo umalis. Kasi mayroon pa tayong pag-uusapan. Kailangan nyo muna sagutin yung mga tanong. Tumanggi na si Remulla na pangalanan ng mga hiningan niya ng FTRO. May senador po bang kasama? Meron. Ilan po? Wag na natin pag-usapan. Kasi ito naman magkakahiyaan lang no? Basta hindi sila makakalabas. We're asking immigration to stop them. Sir, kongresista? Meron. Sir, contractor? Meron. Hindi ko alam kung kasama. Kasama siguro. Hindi ko pa tinitignan yung listahan Sa susunod na linggo, kakausapin ni Remulla si House Speaker Paul G.D. kaugnay sa mga iniimbestigang kongresista at posibleng epekto nito sa Kamara. More than 10% of Congress will be affected at the very least. Dadami pa yan. It will still branch out. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Webes latest mga mare, marami na ang nangilabot sa first day of showing ng kapuso horror film na KMJS Gabi ng Lagim the Movie. No other than multi-awarded journalist Jessica Soho at stars ng pelikula na sina John Lucas at Fee Palmos ang bumisita at nagpasalamat sa mga manonood sa isang mall sa Quezon City. Sold out ang tickets kagabi. Nakatanggap pa ng sign poster ang ilang moviegoer. Siyempre, nakiselfie na rin sila sa Kapuso Mo Jessica Soho host. Good feedback naman ang natanggap ng pelikula mula sa mga manonood. Mga kapuso, sugod na sa mga sinihan at panoorin ang KMJS Gabi ng Lagim na movie, obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Dalawa pang kongresista ang sumalang sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa questionableng flood control projects. Sinabi rin ng ICI may nais ipaabot na mensahe si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, haharap si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, nakatanggap sila ng liham mula kay Marcos na nagsasabing handa siyang humarap sa investigasyon ng komisyon tungkol sa mga maanumalyang flood control projects. Ayon sa kongresista, handa siyang magbahagi ng mga nalalaman at impormasyon tungkol sa mga proyektong ito at sumagot sa maaaring maging tanong ng komisyon. Humihingi si Marcos ng petsa kung kailan siya kakailanganin ng komisyon. Ayon sa ICI, pinag-uusapan na kung kailan nila may patawag itong si Congressman Marcos. Dagdag ni Hosaka, posibleng i-live stream ang magiging testimonya ng presidential son dahil hindi naman nakasaad sa sulat niya na humihingi siya ng executive session. Ngayong araw ay 2 kongresista na nabanggit na mag-asawang Diskaya na umunay sangkot sa mga flood control project ang sumalang sa ICI. Ito ay sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Pero hindi nagpakita sa media ang dalawa at humiling ng executive session sa komisyon. Ayon kay Hosaka, sila na ang pangatlo at pang-apat na mga kongresistang ibinanggit na mag-asawang Diskaya na ipinatawag ng komisyon. Tinatanong ang mga kongresista tungkol sa mga flood control project sa kani-kanilang mga distrito. Narito ang pahayag ni Atty. Hosaka tungkol sa liham ni Congressman Sandro Marcos. Nakatanggap kami ng sulat galing kay Congressman Sandro Marcos expressing his willingness to appear before the ICI and to share whatever information he has with regard to the ongoing investigation of the Commission on the anomalous flood control projects. So I would like to confirm that they would have to
convene and decide on when the congressman will be available or for a hearing. Yan muna ang pinakauling balita dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nagkasalpukan ang isang ambulansya at motorsiklo sa Cebu City. Cecil, ano nangyari? Rafi, nagkasalubong sa intersection ang dalawang sasakyan sa National Highway ng lungsod. Sa kuha ng CCTV, kitang nakabukas ang blinkers ng ambulansya. Huminto ang isang motorsiklo na nasa kasalubong na linya. Pero nang lumiko ang ambulansya, nagtuloy-tuloy ang isa pang motor. Bumaba ang driver ng ambulansya pero kalaunay umalis din. Base sa investigasyon, umuwi sa kanilang bahay ang rider pero binawian ng buhay kinabukasan. Wala ang pamilya ng biktima ng aming puntahan. Ayon sa kanyang kapitbahay at kaibigan, nakita niyang may mga pasa ang biktima at masakit ang katawan nang umuwi pagkatapos ng aksidente. Isa sa ilalim pa sa autopsy ang labi ng biktima. Hinahanap rin ng mga otoridad ang driver ng ambulansya. Nasa 9 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa operasyon sa Davao City. Sa bypass operation sa Barangay Matina, Pangi, nakuha sa arestadong sospek ang mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu. Ayon sa pulisya, inaalam pa kung saan nakuha ng sospek ang supply ng iligal na droga. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Ito na ang mabibilis na balita. Nalaglag sa service road mula sa Santolan Flyover ang isang closed van matapos bumangga sa poste ng ilaw kaninang madaling araw. Base sa investigasyon, binabagtas ng closed van ang northbound lane nang maaksidente. Sa lakas ng impact, natumba ang poste. Ilang oras namang naiwang nakatagilid ang closed van. Ayon sa nakasaksi, isang rider ang tumulong sa driver na makalabas sa closed van. Hinahanap pa ng mga otoridad ang driver na umunoy tumakas. Pasado alas 5 ng umaga nang maialis ang closed van sa kalsada. Bumangga naman sa mga barrier ng EDSA bus carousel sa Quezon City ang isang dump truck kanina ring madaling araw. Nagdulot yan ng pagsikip sa daloy ng mga sasakyan. Natanggal ang truck sa kalsada matapos ang 3 oras. Ayon sa driver ng truck, nakaidlip siya habang nagmamaneho. Walang sugatan sa insidente. Matapos ang investigasyon sa SOSE o Statements of Contributions and Expenditures noong eleksyon 2022, dineklara ng COMELEC walang nilabag sa batas si Senator Chis Escudero at ang kaibigan niyang kontraktor na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ay ang presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, isa sa top 15 na contractors na pinangalanan ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga flood control project sa bansa. Sa SOSE na isinumite ni Escudero sa COMELEC, dineklara niya ang 30 million pesos na kontribusyon ni Lubiano sa kanyang kampanya. Ang depensa ni Lubiano, personal na pera niya ang ibinigay sa kampanya ni Escudero. Sa resolusyon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department o PFAD, sinabi nitong kahit pa presidente ng Centerways si Lubiano, hindi siya ang Centerways. Base na rin daw sa mga nilabas na desisyon ng Korte Suprema noon, ang isang korporasyon ay may iba o hiwalay na pagkatao sa mga opisyal o stockholder nito. Wala rin daw naging ebidensya na nagamit si Lubiano ng Centerways para mandaya o dayain ng gobyerno. Iba yung entity na korporasyon, iba yung entity na tao. Kumbaga kahit ako nagtatrabaho sa COMELEC, may sarili akong pera. Yung COMELEC may sarili siyang unless ginamit po ng, it will work this way, kung ginamit ng Centerways si Mr. Lubiano para makapag-donate. So basically, if it's a board, wala naman, naghanap sila ng ebidensya noon. Like a board resolution, allocating 30 million pesos to donate to ganito. Wala eh. Sabi pa ng COMELEC, si Lubiano raw bilang tao ay walang record na kontraktor ng gobyerno. Ang nag-contribute po as declared by Senator Escudero ay Mr. Lubiano. So si Mr. Lubiano po, doon na rin sa certification ng DPWH ay hindi kontraktor ng gobyerno on his own.
Wala rin daw ebidensya na ang kinontribute ni Lubiano ay galing sa Centerways. Sabi ng COMELEC, wala rin daw silang nakitang sumobra ang gastos ni Escudero noong 2022 elections. Nag-inhibit si COMELEC Chairman Erwin Garcia sa investigasyong ito dahil minsan siyang naging election lawyer ni Escudero. Sa kabila ng pag-clear ng PIFAD, may nakabinbin pang kaso kay Escudero na isinampa ng mga grupo ng abogado at ilang individual nito lang buwan. Iba pa raw ang investigasyon na ito base sa magiging ebidensya. Ayon naman kay Escudero, pinagtibay ng desisyon ng COMELEC ang matagal na raw nilang ginagawa na mahalagang transparency, honesty at pagsunod sa alituntunin. Mananaig daw ang katotohanan kapag tama ang proseso. Naglabas naman ng show cause order ang COMELEC kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng pagdedeklara niya sa kanyang sose na zero ang kanyang natanggap na campaign contributions, samantalang mahigit 112 million pesos ang kanyang expenditures. Sinabi noon ni Marcoleta sa isang panayam na ito'y dahil humiling ng privacy ang kanyang mga campaign donors. Kinukumpara rin ng COMELEC ang mga nagastos ni Marcoleta nung eleksyon sa kanyang salin nitong Hunyo na nasa halos 52 million pesos. Nagsabi na si COMELEC Chairman Garcia na mag-i-inhibit siya sa deliberasyon kay Marcoleta dahil nagkaroon daw sila ng professional relationship noon ng senador. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pang mainit na balita, pinapagpasa ng Sandigan Bayan 5th Division ng mga karagdagang dokumento si Senador Jinggoy Estrada kaugnay po sa kanyang motion to travel. Kabilang sa mga hinihingi ng korte ang detailed itinerary, booking tickets, affidavit of undertaking at authority to travel ni Estrada. Sa motion ni Estrada, sinabing babiyahe siya sa Japan mula December 26 hanggang 31. January 5 to 15 naman sa Norway, Iceland at Austria. Ayon sa prosekusyon, walang necessity to travel si Estrada. Hinihiling din daw ang presensya niya para sa investigasyon ng ICI kaugnay ng flood control projects. Kabilang si Estrada sa mga inisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order matapos idawit sa questionableng flood control project sa Bulacan. Itinanggi na ni Estrada na sangkot siya sa usapin. Bago nito, isa rin si Estrada sa mga kinasuhan kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit ng PDAF kung saan siya inisyuhan ng hold departure order. Kabilang dyan ang graft case na nakapending pa sa korte. Malaya si Estrada mula pa noong 2017 dahil out on bail o nakapagpiyansa. Kinukuha pa natin ang reaksyon niya kaugnay sa utos ng Sandigan Bayan ngayong umaga. Tinawag na political destabilization ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa siyang pumalit bilang presidente. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Sabi ni Castro, pinabababa ng pahayag na ito ang kumpiyansa ng taong bayan sa kasalukuyang gobyerno. Kung inabangan daw ng BC ang pagkawala sa pwesto ng Pangulo, ibig sabihin ay ito raw talagang balak nilang gawin. Tiniyak naman ni Castro na fit to lead si Pangulong Bongbong Marcos. Update naman po tayo sa sunog sa Hong Kong kung saan may mga naitalang nasawi at daan-daang nawawala. Kausapin po natin si Philippine Consul General Romulo Victor Israel Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Ano na po ang latest sa sunog sa Taipo dyan sa Hong Kong, sir? Sa ngayon po ay nasa level 5 pa rin po yung alert, fire alert. Pero may 4 na po out of the 7 building blocks ang under control. At patuloy pa rin po ang rescue and response efforts po ng Hong Kong government. Meron ho ba tayong update kung meron ho tayong mga kababayan kaya na maaari hong nasa loob ng nasusunog pang gusali? Sa ngayon po ay wala tayong official and verified information kung meron tayong mga kababayan na naapektuhan dito po sa sunog sa Taipo. Opo. Subalit, yung may posibilidad, malaking posibilidad po na mayroon nga po tayong kababayan na nagtatrabaho sa mga buildings po na ito dahil ito ay isang residential complex. At sa mga talaan po natin ay number 1 po ang mga Pilipino sa pinakamaraming Filipino foreign domestic workers po dito sa Hong Kong. At kung may mga pamilya dito sa
sa buildings po na ito na may domestic workers ay may posibilidad po na ilan sa kanila ay mga Pilipino. Sa ngayon po ba, yung monitoring po ninyo, ilan na ho ang bilang ng mga nasawi at nawawala pa? As of this morning po, nasa 44 po ang casualties at may nawawalang mga 279 po. Umaasa pa rin tayo na wala tayong mga kababayan sa mga casualties. Pero sa ngayon ho ay nandito tayo ngayon sa area sa Taipo, visiting the temporary shelters ng Hong Kong government. Sa 2 o 3 po namin na bisita ay mukhang wala pong mga Pilipino. At kung may mga nasaktan man or nasawi, sila po ay dinadala sa Prince of Wales Hospital ito sa may Chatham naman. At ito po sa isa pang hospital sa Taipo. So isama rin po yun sa mga dadalawin natin ngayon. Nabanggit nyo ho na may maaaring magkaroon ng posibilidad na may mga kababayan po tayo. Ano ho ang inyong payo doon sa maaaring mga nag-aalalang kamag-anak naman kaya na hindi ho sila makontak? Salamat po. Kasi kung mahalaga talaga ang informasyon na makuha natin agad-agad kung may mga kamag-anakan po sila sa Pilipinas. Alam naman po nila kung nasaan ang mga kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Hong Kong. At sana po ay naparating sa amin itong informasyon na ito para makatulong din pag-locate ko sa kanila. Dito rin po sa Hong Kong, nag-aapila tayo sa mga kababayan na may mga kaibigan, kakilala, na nagtatrabaho dito sa Taipo, na ipagbigay alam din ito sa amin. At kanina lang po, we are happy to also mention may mga kababayan tayong volunteers gusto po mag-donate yung kanilang mga tulong sa mga napatang ng sunog. At bukas po ang aming tanggapan ang ating OWA MWO Global Center para sa pagtanggap ng mga tulong. At ano ho ang inyo pong mensahe doon sa mga kababayan naman natin, mga turista, maaari hong papunta pa rin dyan sa Hong Kong, baka meron ho kayong advisory? Ganun po, sa lahat ng mga nagbabakasyon, malapit na nga po, December, mga panahon ng pasyal, ingat lang po sa ating pamamasyal. Kuminsan nga po hindi sunog, kuminsan naman po yung health ang nagiging issues. May ilang tayong kababayan dahil sa health ay nagka-problema dito sa Hong Kong. So yun lang po, ingat sa lahat ng bagay, sa dokumento, kanilang mga financials, Panghuli na lamang po. Panghuli na lamang po, wala pa naman so far sa inyong lumalapit na mga kapwa nating Pilipino, bukod po doon sa mga volunteers. Wala pa. May ilan po tayo. This morning, mayroon tayong natanggap na balitang isang Pilipino na nakatulong actually sa kanyang employer na ilabas niya, nadala niya sa isang shelter. Ang naging problema niya ay sa kanyang passport ay nasunog. Kaya po, sinusubukan namin siyang kontakin para matulong. Marami pong salamat at alam namin busy po kayo. Ingat po kayo dyan. Yan po naman si Consul General Romulo Victor Israel Jr. Nagsampa ng panibagong reklamo ang Bureau of Internal Revenue laban sa ilang kontratistang sangkot umano sa mga questionableng flood control project. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, sinampahan nga ng Bureau of Internal Revenue ng reklamong tax evasion ang ilang kontratista kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Mismong si BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang nag-file ng criminal complaint laban kina Sally Santos, ang may-ari po ng Sims Construction Trading, at dalawang opisyal ng IM Construction Corporation. Ayon kay Mendoza, nilabag ng mga ito ang National Internal Revenue Code sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Nasa 13.8 million pesos daw ang tax deficiencies sa mga ito mula sa fictitious expenses, underreported income, at false VAT declarations. Ayon kay Mendoza, kahit bayaran ng mga ito ang kanilang tax deficiency, may kakaharapin pa rin sila na penalty at posibleng pagkakulong. Patuloy daw ang kanilang investigasyon sa mga susunod pa nilang kaso na isasampa naman laban sa iba pang sangkot sa flood control projects. Nauna rito, Rafi, ay nagsampa na rin ng kaso ang BIR laban sa ilang dating engineer ng DPWH Bulacan. Sa kabuuan po, sabi ng BIR, ay total na 12 criminal complaints na ang naisampa nila at ang katumbas po dyan ay halos 9 billion pesos na tax liabilities. Sinusubukan po natin kunan ng pahayag
ang mga inireklamong government contractors. Yan muna po ang pinakauling ulat mula dito sa DOJ. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nasa 57th spot ang Pilipinas sa happiest country sa mundo base po sa isang global survey. Ano naman kaya ang paraan ng ilan nating kapuso para manatiling masaya sa kabila ho ng mga hamon sa buhay? Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa dami ng mga hamon at hindi magagandang nangyayari ngayon sa mundo, nagagawa pa kayang maging masaya ng mga tao? Kung susukatin mula 1 to 10, gaano ba kasaya ang mga Pinoy? From 1 to 10, ano po ang score na bibigay niyo sa happiness niyo? Sige, sabihin natin 9 or 8 kasi nakukonsume ko parati. Hindi, joke lang yung akin. Siyempre, part yun ng pag-aalaga mo ng mga apo mo. 10. Bakit, ma'am? Siyempre, happy ako. Single ako eh. Single and ready to mingle ba yan? Yes, single. 8. Bakit po? Dahil doon sa tropa ko, masaya kami pagkasama-sama kami rito. Sa isang global survey na 2025 World Happiness Report, sinukat from the scale of 0 to 10 ang happiness ng bawat bansa, batay sa quality of life. Pangilan kaya ang Pilipinas? Sa datos, pang 57 ang Pilipinas kung happiness rankings ang pag-uusapan. Sino-sino nga ba nakapasok sa top 10 ating silipin? Sinungkit ulit ng Finland ang corona sa ika-8 sunod na taon. First runner-up ang Denmark. Sinundan ito ng Iceland, Sweden, Netherlands, Costa Rica, Norway, Israel, Luxembourg at Mexico. Afghanistan at Lebanon naman ang nasa ibaba ng rankings. Ayon sa World Happiness Report, pinagbatayan din ang life expectancy, social support, gross domestic product at per capita income ng mga bansa. Sa Pilipinas, may simpleng paraan ng ilang Pinoy kung paano nila pinapanatili ang pagiging masaya. Ano pa ba magpapasaya sa'yo? Wala, tama na sa akin yung makakatakbo araw-araw, ganyan, nakapagpapawis. Okay na yung mga ganun. Hindi naman tayo masyadong maluho sa ano eh. Everyday na healthy living and makapag-exercise lang with a group dito sa San Juan Shrine po. Mag-health is wealth. Yeah. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanong din po namin ang netizens kung ano ang nakapagpapasaya sa kanila. Ito ang sabi nila. Para kay Tian Yang Son, ang pamilya niya ang nagpapasaya sa kanya araw-araw. Yes. Ang sabi naman ni Mark Anthony Makalalad, yung crush niya, sa work ay nagpapasaya sa kanya kaya sinisipag siyang pumasok sa trabaho. Ang nagpapasaya naman daw kay Alejandro de Mesa, lots of money. Habang panonood naman ng TV o online videos at pakikinig po ng music ang nagpapasaya kay Ricky Luage. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may mga nais din po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Mga mare, isang karakter na magsisiwalat daw ng katotohanan ng dapat abangan sa longest-running comedy show na Bubble Gang. Ang katotohanan, sasabihin niya na raw ang totoo. Yan ang gagampanan ng certified batang bubble at dating mainstay ng show na si Rodfield Macasero na mas nakilala bilang isa sa dating viral duo na Muy Muy Palaboy. Hindi pa man nire-reveal kung sino ang karakter niya, excited na ang fans sa dala niyang katatawanan. Dapat daw abangan kung ano ang kanyang revelations. sa darating na linggo sa episode ng Bubble Gang, 6:10 p.m. Kaya sabay-sabay tayong manood at tumawa dito sa Bubble Gang. Mga kapuso, malapit na magsimula ang kaliwatkan ng handaan. Kaya naman ang Department of Health, National Nutrition Council, pinag-iingat ang mga Pinoy sa common health concerns. Kabilang po dyan ang weight gain o yung pagdadagdag ng timbang, holiday heart syndrome, high blood pressure at cardiovascular diseases at pagtaas po ng blood sugar. Gayun din yung pagtaas ng kolesterol at pananakit ng tiyan. Paalala po ng DOH, hindi bawal pumarty ha, basta't maging disiplinado sa pagkain. Diba?
Samantala, bida po natin ngayong Webes ang isang nurse all the way from Baguio City. Aliw kasi ang isinokis niyang talent sa sinalihan niyang pageant. Patingin nga niyan. Ayan o, say hello to Samantha, ang kontesera na dinaan sa face card, humor at little bit of magic ang labanan sa Mr. and Miss Nightingale pageant. Chika ni Maring Sam. Wala kasi siyang maisip na talent kaya pinatawan na lang niya ang mga nurse na naka-duty sa kanilang ospital. Ang laroang sisiw naging buhay na manok. At para mas mataas ang score sa audience impact, ang buhay na manok ginawa niyang fried chicken at ibinigay sa judges. O, diba? Worth it naman ang paikot-ikot at pagpapatawa ni Sam dahil siya ang nanalong Best in Talent at kinoronahang Miss Nightingale 2025. Ang video na yan meron ng 1.2 million views at pinusuan ng over 91,000 netizens. Samantha, ikaw ay... Trending! Nako, talaga nga. Ang kanyang talent ay magpasaya. Oo. Yun. May talent siya bukod sa pagiging nurse. Biruin mo from sisiw, naging fried chicken. Oo, diba? Akalain mo yun. Ang saya. Pwede natin siyang imbitahin sa party. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 28 araw na lang. Pasko na. Ang bilis. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.